sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Pero tama-tama dahil marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match this coming, para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong may-raise na pondo. Just a poor boy, though my story is seldom told. Boxing na. For a pocket full of mumbles, such are promises. Masaya. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Abot ba ng 12 rounds? Hintayin natin si Pacquiao para siya ang referee. Sagot na namin na sponsor General Torre, ha? Ayan. Abay, kinumit ko na ang coffee drop ni Kuya Jong Francisco, ha? At Atty. Orlando D. Aba, pati Emperador, abay ready rin mag-sponsor. Aba, yan ang sinasabi natin, mahabigan. Abay, tama yan, pero General Torre, ha? Pwede ba, wag naman sa linggo, ang bilis-bilis, konting naman, lumiko muna tayo ng maraming sponsor, ha? Para mas pakipakinabang, kasi sabi mo nga, yung kikitain sa boxing, ng laban yun ni Mayor Baste, mapupunta sa mga biktima ng bagyo at baha. Aba, maganda yan, ha? Ayan, sabi ko nga, ready na ang Coffee Drat mag-sponsor at Emperador. Sino ba ang pwede nating sponsor dyan, ha? Abay, Jim's Coffee ni Birthday Boy. Ayan, abay, Mr. Jimmy Serato. Ayan, chill-chill lang po tayo mga kuya, ha? Pero ang tanong, abay, Mayor Baste, ngayon kumasa na si General Torre, ha? 12 rounds. Abay, dito magkakaalaman na ngayon kung sino ang duwag sa dalawa. Raindrops are falling on my head. Maulang umaga Pilipinas. Abay, maulan-ulan pa rin po mahabigan. Abay, grabe, ha? Abay, signal number 3 na pala ang bagyong Emong. At sabi po ng Pag-asa, baka daw po magkaroon pa ng signal number 4. Naku, ang lakas-lakas niyan. At sa ngayon po ay nakataas po ang signal number 3 sa probinsya ng La Union at Pangasinan. Ay, okay na po. Agan-anad kayo. Ayan.
Kay DJ Ilocos Norte, Ilocos Sur, ay po, signal number to, ha? Kaya ingat-ingat po tayo, agad-anad tayo po, ha? At welcome back kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aba, kahit na 1% lamang po ang na-negotiate ng presidente. Ayan. Dito sa pagkipag-usap kay President Donald Trump, from 20 naging 19% na lamang. Laki pa rin ng tariff ng mga produkto ng Pilipinas na ibinebenta natin sa Amerika kumpara sa zero tariff, ha? ng mga made in USA na dinadating po dito sa Pilipinas. Pero kasama ka ba, Congressman Joey Salceda, sa biyahe ng Pangulong Marcos sa Amerika? Kasama ba Secretary Dave Gomez itong si Joey Salceda? Dahil bata sinasabi niya na meron daw mga secret deals. Ayan, ang Pangulong Marcos kay Donald Trump na kahit 1% lamang ang naibaba dun sa ipinapataw na 20% tariff sana, ha? Abay, parang nakangiti pa rin ang presidente, oh. Ayan, hindi. Kung yung iba, ano na yan? Tawag nito, nakasimangot na yan. Pero, believe ka, ha? Parang nakangiti pa rin ang presidente. Ayan. Yun sinasabi rin kanina ni Ambassador Babes Romualdez, ha? Oy, good morning. Aba, kasama pala ang dalawang business tycoon sa biyahe, ha? Ang casino at port tycoon Enrique Razona Jr. at Sabine Aboitiz ng Power. Wow. Ano kayang deal naman na ako ng mga ito? So, yan po. Ayan, alam mo dyan, manalo, ha? Ayan, alamin natin kay tawagan mo nga malo si Congressman Joey Salceda mamaya, ha? Kasama ba sa biyahe? Ayan. Abay, may mga secret deals daw. Ano kayo mga secret deal na yan? At sinasabi ring merong 6 ba o 60 billion, ha? 6 billion o 60 billion dollars daw ang assistance na ibibigyan ng Amerika sa Pilipinas ba? Baka naman yung mga investment bang sinasabi, yung pagtatayo ng pabrika ng armas dyan sa Subic. Good morning, Mayor Lenjay Paulino, ha? Bibigyan ba natin ng mayor's permit ang mga ito? Pero sandali lamang mga kuya, ayan, chill lamang po. Alamin muna natin ang latest mula sa Pag-asa. Update sa bagyong Emong at Dante. Pambira, ha? Baka may papasok pang bagyo, baka maging 3 bagyo ang pumasok sa ng sabay-sabay, Alamin nga natin ang latest sa kalagayan ng panahon, bagyong Dante at bagyong Emong. Ano yung susunod na bagyo? F na, Fabian. Aba. Saan ba manggagaling si bagyong Fabian Ber? Mula sa Pag-asa, alamin natin ang latest mula kay sino siya? DZRH Weather Bulletin. Alamin natin ang latest sa bulletin mula sa Pag-asa mula kay forecaster John Manalo. John, good morning. Pamanahin si John Manalo ay maatin po ng meeting. Ako po si Alzar Aurelio. Si Alzar Aurelio pala ito. Ayan, Alzar, ano ang latest? Una, si bagyong Emong na nasa West Philippine Sea, nasa layong 245 kilometers west ng Baksotan, La Union. Malapit ito sa kalupaan o sa bansa, kaya nagtaas na tayo ng Tropical Cyclone Wind Sig number 3 sa northern portion ng Pangasinan at western portion ng La Union. Signal number 2 ay nasa Ilocos Norte, Ilocos Sur, na labing bahagi ng La Union, western portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, central portion ng Pangasinan at western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 ay nakataas sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, western at central portion ng Isabela, na labing bahagi ng Vizcaya,
Ganun din sa Quirino, na labing bahagi ng Apayao, na labing bahagi ng Pangasinan, northern at central portion ng Zambales, Tarlac at western at central portion ng Nueva Ecija. Ang pagkilos ng bagyong si Emong na kung saan nakasanghang ito 110 km per hour ay southeastward at maaaring ito maglampo sa Ilocos Region. Kaya pinapaalala uli namin sa mga kababayan po natin na po sa mga lugar na kataas ng signal ay patuloy pa rin tayong maging alerto at mag-ingat at alamin ang ligtas na lugar dahil sa di lang po sa ulan ang dala nito, patuloy na malakas ang hangin. Si Bagyong Dante na patuloy ng malayo sa ating bansa kalupaan pero sa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa o hindi natin inaasahan na dadaan sa lupa kaya wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal. Sa siyang tropical zone na kung saan ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay 75 km per hour at nasa layong 790 km east-northeast ng Ipayat, Batanes. Inaasahan ito lalabas ng PAR bukas. Sa lalabing bahagi ng bansa, maulan pa rin dahil sa southwest monsoon. Kaya, asahan pa rin ang pag-ulan sa Metro Manila, pero itong lakas ng ulan nito ay mahina kumpara sa itong nakarang araw. Pero patuloy pa rin tayo mag-ingat dahil sa magdamagang ulan nitong Lunes, kaya kahit konting ulan ay mataas ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa saturated na po ang ating mga kalupa. Yan po ang ating update mula sa Alzar, Pag-asa. sandali, kamo hanggang Lunes, makaranas pa tayo ng mga pag-ulan? Opo, lalo po sa Northern Central Luzon dahil sa bagyong Emong at southwest monsoon. Pero sa Metro Manila, posibleng sa simulang weekend ay gaganda na bubuti ang panahon. Pero may akaasa pa rin tayo ng mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Ayan, meron pa isang namataang namumong sa panahon. Ano ito, Alzar, nasaan siya? Opo, may isang bagyo nasa labas at nasa east ng Southern Luzon, malayo pa ito sa ating bansa. Ang update nito ay mamaya natin ipapalabas mayang 8 o'clock o 11 o'clock ng umaga. Okay, so Metro Manila ngayon, buong maghapon hanggang bukas, daranas pa rin ng mapag-ulan, Alzar. Yes po. Ayan, pero hindi na masyadong malakas kumpara sa kahapon at nito mga nakalipas na araw. Kumpara nung Lunes, Lunes, pero maulan pa rin tayo. Okay nga Rod, maraming salamat, Alzar. Maraming salamat. Alzar Aurelio mula sa DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Samantala mahabigan na sa ating linya ang pinakamayama opisyal ng MMDA. Abay si Chairman Don Artes. Grabe, 600 tons daw na mabasura ang nahakot ng MMDA. Chairman Don Artes, sir, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po, Lakay, at sa inyo pong tagapakinig. Dito sa tunay-tunaladang nahakot na basura ng MMDA, alin po ang pinakamaraming basura dito sa Metro Manila, sir? Actually, yung pong nahakot natin, ang kalimitan po niyan ng mga mahigit 500 tonelada ay galing po sa mga pumping stations, sa iba't ibang pumping stations. Pero ang pinakamarami po ay yung sa Tripati Kalina, dahil yan po ang pinakamalaki o isa sa pinakamalaki nating pumping station. At medyo mahaba po yung sineserve niyan na ilog, around 7 kilometers po, traversing I think 3 cities po dito sa Metro Manila. At sa pagbisita ko po kahapon, nakakita po ako ng iba't ibang klaseng sofa, refrigerators, mga pinagputulan po ng kahoy at iba't iba pa pong klase ng basura. Lakay. Ayan, Tripa de Galina, ito ba sa may bandang Pasay ba ito? Sa Pasay po ito. Ayan,
So, sa ganitong basurang nahakot natin, Chairman Arteser, ano kaya ang dapat nating gawin? Ayan, ano ba ang binabalak po niyo para hindi naman maulit yung mga ganitong sitwasyon na ang daming nadahilan pala ng pagbaha itong mga sandamakmak na basura itinatapon natin? Well, unang-una po, ako po ay mananawagan sa ating mga kababayan. Hindi naman po namin kayang bantayan lahat po ng nakatira sa malapit sa ating mga waterways na more likely pinanggagalingan po nitong mga basura po na inaanod papunta sa ating mga pumping stations. Ang lokal na pamahalaan naman po ay very diligent sa paghahakot ng basura. Ilabas lang po nila sa tamang oras, sa tamang araw. Sana po wag na nilang katamaran at magkaroon po ng disiplina na gawin po ng tama yung disposal po ng garbage. Dahil ito po mga basurang ito ay nagpapabagal po ng pagdating ng tubig papunta sa ating mga pumping stations. At minsan po nahihirapan din yung ating mga bomba. At minsan po napapasukan pa ng basura pag lumusot sa dalawang pangsala natin bago po dumating sa bomba. Minsan po may nakakalusot pa rin At ito po ay pumupulupot sa mga makina na nagre-resulta rin po ng pagkasira. So sana po pagtulong-tulungan po natin dahil ito po mga basurang ito ay nagdudulot na or nakakapagpalala ng baha. Chairman Don Artes, perennial problem po ito tuwing tag-ulan, tuwing umuulan, bumabaha po. Ano po ang plano ng Metro Manila Council? Ayan, hindi ba dapat ang ating mga LGUs ang dapat nangalagan ng kalinisan sa ating kanilang jurisdiction? Lalo yung mga lugar na may mga estero, Chairman. Opo, katulong naman po natin ang pamahalaang lokal dito sa NCR sa paglilinis all the time. Ang problema nga po, kahit ano pong linis namin paulit-ulit, po, marami nagsasabi tuwing tag-ulan lamang namin ginagawa. Hindi po. Tuloy-tuloy po yung paglilinis. Ang problema naman po, tuloy-tuloy din yung pagtatapon ng basura ng ating mga kababayan sa mga waterways po natin. So, vicious cycle. Tama ko kayo, paulit-ulit. Hindi dahil sa hindi namin ginagawa ang aming katungkulan. Kung hindi po matatapos ito kung patuloy po yung pagtatapon ng basura ng ating mga kababayan. Ayan, di kaya dapat, di ba may multa naman yung littering, Chairman Artes, sir, ha? Di kaya dapat taasan natin ang penalty sa mga nagtatapon ng basura sa hindi tamang lalagyan ng garbage, Chairman? Opo, dapat po mayroon naman tayong batas na yung 003, yung Solid Waste Management Act. At ganoon din po, may mga ordinansa po ang ating mga lokal na pamahalaan. Unfortunately, hindi po namin nga kayang bantayan lahat ng waterways sa Metro Manila. At kalimitan po, sinasabayan nila yan. Yung pagtatapon po ay sinasabayan nila. Yung malakas ang ulan, malakas yung agos ng tubig, doon po nila sinasabayan yung pagtatapon para hindi ma-stuck sa kanilang lugar yung basura at maanod po papunta sa ibang lugar. Unfortunately, yan po ay nauuwi sa ating mga pumping stations dahil paghigop po ng mga bomba natin ay nakakasama po yan. So, tama kayo, yung penalty po, preventive yan. Pero at the end of the day, yung disiplina pa rin po yung dapat mauna ng ating mga kababayan. Chairman Artes, yung bang mga, ayan, katulad ng mga sofa, ayan, sirang refrigerator, ayan, yan ba, hindi ba hinahakot ng mga garbage truck natin? Kaya itinatapon po dyan sa estero, sa likod ng kanilang bahay? Hinahakot naman po. Sabi ko nga po, ilagay lang man po sa tamang lalagyan or sa tamang lugar at sa tamang oras, yan naman po ay hahakotin. Siguro po yung ating ibang mga kababayan na hindi na makapagkintay na mailabas po yung mga ganyan. Kaya po itinatapon na lang nila sa mga daluyan ng tubig, which is hindi po talaga tama. Ayan, okay, Chairman. At saka, well, in fairness, Chairman Arteser, although na bumabaha, ngayon medyo mabilis po ang paghupa ng tubig baha, Chairman. Opo, kasi gumagana naman po yung 71 pumping stations po na under the jurisdiction ng MMDA. At talaga pong diklag kami ng diklag habang po bumubuhos ang ulan. In fact,
Deo, Lakay. Yes, sir. Meron po kami na-identify na 49 na areas sa mga major thoroughfares natin. Na alam po namin pag lumalalim na po yung baha ay nababarahan po ng basura. So nag-assign po kami ng mga personnel dyan, katulang po ang tupad beneficiaries na bigay po sa amin ng DOLE. Inaabangan na po yung basura na dala ng tubig ulan. Aba? So pinipick up na po yan pag dumadating to ensure po na walang bara yung ating mga drainage. In fact, medyo effective po siya kung hindi po napuna. Then, yun sa mga underpass po natin, hindi po tumataas ng more than gutter deep. May mga areas tulad ng Orense sa Makati, tapat po ng dati namin opisina. Dati po bumabaha dyan, minsan hanggang beewang pa pag ganitong tag-ulan at malakas po yung ulan, dala ng habagat. Pero ngayon po, napuna po namin wala. Kasi po, nga, pag dumadating na yung basura, alam na po namin kung saan naiipon yung agos ng basura. Pinipick up na po ng ating mga tauhan. So, yan po yung dahilan. Mabilis naman po na i-convey pag wala pong basura, yung mga tubig baha sa ating po mga pumping stations. Kaya as soon as tumigil po ang ulan, kita niyo po sa Araneta Avenue, kahit na po hanggang Leeg, pagkatigil po ng ulan ay nawawala. Pero makikita niyo rin po yung basura na nagkalat sa karsada na naiiwan po pag nawala yung tubig. Chairman Don Arte, sir, maraming salamat. Alam ko, busy kayo. Maraming salamat and good morning. Thank you, Chairman, sir. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Mga kaibigan, MMDA Chairman Don Artes, ingat din po kayo. Daming bayan. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Abay, tama ba, Miss Leta? Ang Pangulong Marcos may press conference nga ba ngayong alas 9 na umaga? Ha? Mag-re-report ba kung anong mga benepisyong nakuha natin sa pagdalo niya sa Amerika at may pag-usapan kay President Donald Trump? Ayan. Pwede ba natin ganyan, Mr. President, ang ginawa ng Canada? Alam po niyo, mahabigin astig din ng Canada ha? Aba, yung kanilang export na oil, ayan, langis, ayan, natural gas, ha? Abay, doon sa Amerika, ha? At saka yung, ano ba yun, potash, ay ba yan? Ito po mahabigin yung gamit sa sa fertilizer. Ayan. Abay, hindi na mag-e-export ang Canada sa Amerika, ha? Mag-i-export na lang daw sa sa China, Japan at South Korea. Takot naman yung mga kinakabahan naman yung mga farmers sa Amerika na kung itigil ang malaking export na produktong potas o ingredients sa paggawa ng fertilizer sa Amerika, ha? Abay, baka daw maapektuhan ng food security naman ng US of A. Pero anong pang-ano natin? Anyway, abangan natin ang latest mula sa Malacanang. Sandali lamang, Leta Narciso mula sa Malacanang. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, miss na. General Edwin Ernie ganap ng alas 8:35. Official weight, 144 1/2 pounds. Professional record, 51 victories, including 38 knockouts, with 3 defeats and 2 bouts even. From Sarangani Province, Philippines, the 7-time From Davao, hindi champion Sarangani of the doon. world, Manny Pacman Pacquiao! Siya ang gagawin nating referee, Senator Manny Pacquiao. Ayan. Para mas maganda ang laban dong. Ayan. Abay, eto't may nagpupustahan na Lugrojes daw ha? Yun daw tatayang ng ano ba yun? 10
Anong sabi mo? Ayan, yung 10 pesos, mananalo ng 6 pesos kung tatay kay Torre. Llamado si General Torre, ha? Ayan. Dahil dihadista man ako, baste na ako. Ayan. Baste ako dong. Ayan. Ano dong? Laban tayo, ha? Henry Ure, ha? Anong sabi ni Baste kahapon, ha? Natawagan mo ba? Lilipad ba papuntang Manila para sa kanilang fight? Pero para mas mapaghandaan, wag naman sa linggo, General Torre, ha? Ayan. Ayusin natin at kasi mahirap din lakay kung Araneta. Siyempre para mas marami kasi boxing for a cause ito, ha? Arena. Yes, sa Araneta Coliseum. Sabi mo para mas marami, di Philippine Arena. Ayan, pwede rin. Ayan, sabi ni Kuya Jong Francisco ng Coffee Drop. Ayan, Kuya, magi-sponsor tayo dyan. Ayan. Yan yung gusto ko. So sa mga nanonood, may libre kayong kape. Pati si bossing Winston ko ng Emperador. Sabi niya, sige, sponsor tayo niyan lakay. Ayan. Di, ang saya. Ayan. Para... Kasi for a cause naman siya lakay. Ayan. Yan ang abangan natin. Ang abangan natin, kung matutuloy ba? Ayan. Abay, si Bastian naghamon. Tapos kung umatras siya, abay, tinatawag niyang duwag si General Torre. Abay, baka siya ang tawagin siyang duwag pagka umatras siya rito. Ha? Ayan. Pero sabi rito, abay, pero bago ang boxing, kailangan pa-drug test muna. Tayo. Pero siguro lakay, alam mo, mga comment ko lang dyan lakay, wag na lang nag-aaway-away yung mga public servant natin. Para sa hirap ng buhay, kailangan natin entertainment, Sister Ellen, ha? Kaasar. Special na balita ka na lang. Entertainment naman yun. Kasi parang hindi maganda example sa mga kabataan lakay. Ganun ba? Pagka nag-aaway, sige, suntukan na lang. Oo, diba? Parang sa eskwela, pagka nag-aaway umotoy ngo? Sige, labas tayo. Paglabas, ayan, suntukan tayo sa labas. Ayan, para nakaka-relate ako dyan. Para nagamong ka rin ng suntukan na sabunutan, ha? Oras, Sister L. It's 8:45. Good morning muna lakay. Babati muna ako. Hindi pa ako bumabati pala. Babati ka muna sa mga taga-Hubilyar. Yes, isang maulang umaga pa rin sa mga kababayan natin. Lalo na lakay doon sa mga naka-signal number 3 na lugar. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko dyan naman sa may Hubilyar sa Albay. Standby Edwin Duque. Miss May, pambihira si May di nag-iwan dito na arroz caldo, ha? Ng lugaw. Itong si Lugaw Queen natin, nandyan sa may Valenzuela. Kakabigay lang daw sa'yo kahapon. Pero in fairness, ang sarap. Yes, lakay. Nabitin ako dun sa isang yung tawag doon? Parang bowl na siya. Isang bowl. Ayan. Ang sarap. May itlog pa. May manok na, may itlog pa. Yes. Malasang-malasa. Maraming luya lakay. Ayan. Kaya lang hinanap ko yung itlog na dalawang pula ko yung Boy Osaita. Ayaw nga. Yung dalawang pula ko yan. Ayan. Kumusta na si dinala mo na ba si Mayor Alice Guo? Ayan. Si Kumare. Ayan. Sabi ko pagkadala mo si Mayor Alice, isama mo ako ha? Ayan. At saka si ko yung General Alex Guo. Ayan. Go lang siya, go. Go lang siya. Baka mamaya sabihin magpinsan sila. Sandali lang matalawin natin ang latest mula sa Malacanang. Ngayon dumating na ang Pangulong Marcos kagabi. Anong oras ba siya dumating kagabi? Ayan, di ko na na-monitor. Hindi ko na rin na-monitor lakay kasi parang medyo late na yata. Ayan. May press con nga ba siya mamayang alas 9, Miss Let? Pero ang Pangulong Marcos dadalaw daw sa mga evacuation centers. Kaya nang kailangan na Mr. President, ayan kailangan ang lupa po niya sumayad sa lupa. Kailangan grounded po tayo. Ayan. Ang Pangulong Marcos pupunta po ang mga evacuation centers sa Bulacan at Rizal ngayong araw. RS14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. Sa kanyang arrival statement kagabi, sinabi nitong patuloy ang pagtugon sa epekto ng malakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ngayong umaga ay bibisitahin ng Pangulo ang evacuation center sa May Kawayan, Bulacan at sa San Mateo, Rizal.
Ayan. Naputol ka. Ayan. Nag-alarm si NDRRMC. Ayan, ito'y para personal na makita ang sitwasyon ng mga bakwit at malaman ang kanilang mga pangangailangan para agad matugunan ng pamahalaan. Pagkatapos bumisita sa evacuation centers, ay didiretso si Pangulong Marcos Lakay sa NDRRMC para sa situationer briefing. Ito'y para malaman naman ang pinakahuling mga impormasyon hinggil sa lawak ng pinsala na idinulot ngayon ng habagat at magkakasunod na bagyo at ang ginagawa pang mga aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lakay? Akala ko yung may press con din siya sa update sa kanyang pagpunta sa Amerika. Kung anong mga deals. Nagbigay na siya Lakay ng arrival statement at bitin ng Presidente. Bitin. Binanggit niya Lakay ay nasa 21 billion yung investment pledges na inuwi mula sa Amerika. 21 billion? Okay. Oo, Lakay. Bukod pa dyan yung nasa $63 million na suporta naman para din sa Luzon Economic Corridor. Yung assistance, magkano ulit? $63 billion? Mayroon kasi Lakay, $63 million na million? Akala ko billion. Million Lakay para dun sa Luzon Economic Corridor. Pero yung investment pledges ay nasa $21 billion. Malaki-laki yan, ha? Ayan, kaya pala kahit na 1% lang nabawas dun sa 20% tariff, medyo ngingiti-ngiti. Ayan, kung iba dyan, sambakol na ang mukha. Ayan, di ba? Pero siya ay ngingiti-ngiti pa, ha? Ayan, ang presidente. Lakay. May iba pa naman daw pasalubong. Ayan nga, investment pledges. Ayan, sa ano daw ito Lakay, sektor ng healthcare, infrastructure at semiconductor. Ang binabanggit ay lilikha ito Lakay ng maraming trabaho at syempre magpapatatag sa ekonomiya. Kasama ba si Congressman Joey Salceda sa entourage? Ba't may sinasabi siyang may mga secret deals daw ang Pangulong Marcos at Donald Trump? Hindi ko alam. Sigurado ko nga. Pero alam mo, malalaman naman nila Lakayan yung mga detalye niyan. Yung mga ekonomista syempre Lakay nagbabalitaan. Kumusta, may mga nakuha ba si Boss Enrique Razon ng Soler at yung port magnate natin at Aboitiz? Ayan, sila pala yung mga business tycoon na kasama dun sa biyahe. Ba't isinama si bossing Don Ramon Don Ramon San Miguel at sino ba? MB Pangilinan o kaya ay Andrew Tan? Hindi binanggit Lakay yung mga negosyanteng kasama Lakay. Pero dahil nga may mga business meeting doon yung presidente, syempre may mga counterpart dito. Kaya may pinag-uusapang mga pamumuhunan sa Pilipinas. Ayan. At syempre, Ninong Manny Villar, hindi kasama yan. Nagkulay verde na raw, hindi na orange. Nag-shift na ba Lakay? Good morning, Principal Cynthia. Kumusta po kayo? Ayan. Sige, abangan natin ang pag-ikot ng Pangulong Marcos sa mga evacuation centers at update sa NDRRMC mamaya. Okay. Lakay, ayan. Mag-aabang din tayo ng kanyang magiging mga direktiba pa at iba pang pahayag tungkol dito sa nararanasan nating kalamidad. Balik sa inyo, Sister L at Lakay. Baka pwedeng ambusin ang presidente mamaya. Ayan, na matanong kung ano ba yung mga secret deals na makapakipakinabang para sa atin. Ayan, i-share naman niya. Pero baka Lakay, hindi mo na yun yung i-discuss niya. Siyempre, ang binabang niya. Prioridad yung sitwasyon natin dito ngayon dito sa mga pagbaha Lakay. Baka naman bahagi sa secret deals baka maglagay din ng EDCA site sa Malacanang. Ayan. Pupwestuhan ba doon? Pasig River. Ay nako. Okay nga Rod, maraming salamat Bisoleta. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Mr. President, sa pagpunta mo sa evacuation centers, kailangan may dala kang lugaw, ha? Ayan, hot meals. Para mainitan ng sikmura ng ating mga kababayan. Ang hirap yun Lakay kapag nasa evacuation center.
Hindi komportable. Kaya nga dapat, sabi ko kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, ayan, abay magdala siya ng coffee drop coffee, ayan. Para ano lang kaya, no? Oo, yung instant na mainit. Higop man lang na mainit na kape. At maganda yung instant rice ni Bossing Richard C. ng Regal Snack International Incorporated. Oo, maganda yung ewan ko lang, tuloy-tuloy paggawa nila na nasa sachet, mga kaibigan, bigas, lalagyan mo lang ng tubig, instant yang chow rice na. Ayan, Ay, ano ba to, Lakay? Ay, sama siya yung nagpadali dito sa atin. Yung chichirya. Gumagawa din sila nung gano'n na ewan ko lang kung tuloy pa. Yung mga kailangan ng DSWD sa mga relief goods. Yung instant. Ayan, bukod sa noodles. Speaking of instant at pakain, Lakay, ng mainit, ang ating DZRH Operation Tulong nasaan? Ay nandyan, Lakay, sa may San Andres Fernando Elementary School sa Valenzuela at tayo, Lakay, ay nagpalugaw dyan sa nasa 200 na mga pamilyang evacuees. Wow. At alamin natin ang naging palugaw ng Operation Tulong dyan ating Lugaw Queen. Yes, ang ating Lugaw Queen nandyan, of course. Nandyan din ang ating reporter na si RH23 Edwin Duque. Miss May, ayan, pati si Kuyang Humubono Boy Pique, ayan, ng Manila Travelers Square and Compass Club, Kuyang Winnie Edad. Jessie Bautista, ayan, namimiss daw nila yung lugaw mo. Ayan. Okay nga, Rod. Okay, Edwin. Edwin ba o si May? Nandyan si Edwin Lakay. Siya ang ating reporter. Si birthday boy. Birthday boy, July 26. Happy birthday sa Sabado. Birthday mo pala, Edwin. Akala mo, tatahitahimik, hindi ka makakaligtas. Kaya yung kali sa iyo, iniintay ko. Sagot ko na yung emperador mo. Emperador na lang daw sa'yo, sabi nila, Kay. Ilang truck ba ang gusto mo? Pero bago kami matapos dito sa pagpapalugaw dito sa Maya Coloong Elementary School, ay biglang bumagsak yung napakalakas na ulan. Buti umabot lamang ito ng 15 minutes, pero yung lakas na yun talagang may halong yung bagsak niya, alam mo, talagang dumatagutong. Pero mabilis namang tumigil, kaya yung bahang doon pa rin ay hindi naman gano'n naragdagan. Sa unang palugaw ng DZRH Operation Tulong ay dito sa may Fernando Elementary School sa Barangay Balanday, kung saan mayor ay nakapagpakain tayo ng 200 family o kulang-kulang 800 individual. Habang dito naman sa Coloong Elementary School, 60 family o 200 individual. Sa Fernando Elementary School ay halos 2,000 individual o kulang-kulang 1,000 individual yung napakain, kaya tuwan-tuwa, no? Nakasama natin dito si Ginong Rose Riesio, no? Ang Metrobank Foundation Program Officer na umalalay din sa atin. Uy, maraming salamat sa mga taga Metrobank, ha? Ayan, talagang kasama rin natin sa mga mga ganitong activities natin. Yes, Mayor, at mukhang ang kasunod nito marikina naman, kaya walang pahinga. Walang pahinga itong ating mga miyembro ng DZRH Operation Tulong na madaling araw pa lang o kagabi pa lang ay nandiyan na sa DZRH para mag-ready at magluto ng masarap na palugaw ni Wonder Woman. At sa yung representative ni Mayor Wes Gatchalian, dumating din dito si Ginong Arnaldo Antonio sa yung head ng Valenzuela Disaster Risk Management, at dito ay nasa 47 pa yung evacuation center na meron pa rin mga residente na apektado ng pagulan, pero yung iba ay bumalik na sa kanilang tanan, pero kagabi ay muling pinabalik dahil nga dito sa isang bagit sa namumubagyo na sana hindi na raw lumakas yung ulan dahil babad na yung ating mga babayan sa bahagi dinulot itong malakas na ulan dulot ng habagat. Sa ngayon ay paalis na yung ating team, ang DZRH Operation Tulong, kasama natin si Miss Tinawan. Ubus na yung lugaw natin, Edwin. Ang bilis na ubus na yan. Magluto ulit. 5 Pero nakakain naman lahat. Ay kulang pa yung tao. Magtira ka baka sobrang lugaw. Edwin, magtira ka baka magtampo si Mayor Wes Gatchalian, baka sabihin din natin pinapatikim ng arroz caldo yan. Ayan, baka natin may arroz caldo ng DZRH Operation Tulong, baka hahanap-hanapin niya yan.
At saka salamat kay Mayor Wes Gatsalia dahil kapon ipinagpaalam din natin nga na magpapalugaw sa kanilang lungsod. At welcome ang DZRH. At nagpasalamat din yung ating mga city health at yung mga barangay health doon sa Balugaw na napakainit, may kasamang itlog at tubig. Kaya yung ating mga kababayan kanina ay nabuhayan dahil yung iba nag-aantay ng bagamat may mga palugaw naman. At sabi nga ni Ginoong Arnold Antonio, pero mas maganda pa rin yung may ganitong mga extra support galing sa mga organisasyon. Ayan. Okay. Ayan, wala pa rin dito sa Valenzuela City RS23 at dito kinakulang sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, birthday boy Edwin Duque mula po sa Valenzuela at muli Sister L. Siyempre, pasalamatan natin ang lahat ng mga sponsors natin, donors natin sa DZRH Operation Tulong. Ayan, yung pinakahuling nagpunta rito, yung grupo rin na Kuyang General Willie Bonilla. Ayan, sina Mr. Elmer Garjola. Ayan, at si Mr. Carlos Ramos Valdez. Ayan. Very generous. Yes, at lahat po ng mga brethren natin sa Freemasonry. Ayan, na nagpapagolf tournament. Ayan, katulad din na Congressman Romeo Momo. Yes, ayan, sila pong Momo. Ang malaki-laki din ang binigay nila Lakay. Ang laki, pati yung check nila, ang laki. Kalahating milyon lang naman. And of course, marami tayong partners, Lakay. And, saka si Ninong mo, si Michael is my guy. Ayan, yun ang pinakamalaki. Ayan, Ninong MG. Ayan, kaya binibless ni Lord hindi madamot, Lakay, sa pagbibigay ng tulong. And of course, ang isa pa. Si Supremo. Ayan, Ninong Supremo natin. Lito-lito, lapid-lapid. Good morning, Senator. Tingnan mo naman, kahit tapos na ang election, Lakay, walang huknat sa pagbibigay ng tulong yan. May guarantee letter pa yan. At kapag si Senator Malasakit. Yes, ang Senator Bongo, yung mga yan ay Senator talagang Bongo nagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin. At si Ador Pleito ng Bulacan. Yes, ang congressman ng 6th District ng Bulacan, si Kong Ador, yan, Lakay, ay talagang may malaking puso din sa pagbigay ng tulong sa atin. Kaagapay natin sila, Lakay. Yes, at isama natin ang Katimbugan Shrine Club. At siyempre, ayan, ang Teodoro Macal Masonic Clubs. Ayan, 136. Ayan, ang mga mason. Ayan, tinatanong ni Worshipful Master Neil Alcaraz, Kuyang Rolly Masangkay at Junior Warden Jan Pama, kung ano daw ang ilalagay sa cheque. Ayun. Kuyang Neil, ayan, MBC DZRH Operation Tulong. Ayan, Inc. Ayan, teka, may DCRS ba? MBC. Parang MBC Operation Tulong Incorporated, Lakay. MBC Operation Tulong Incorporated. Ayan, yan po ay nilalagay sa cheque. Ayan, at yung pong donasyon niyo sa mga kuyang natin, maraming salamat. Ang daming gustong magpa-golf tournament ngayong for a cause. At ang proceeds, bahagi po ng kanilang kinikita, dinodonate po sa Operation Tulong. Huwag po kayong mahiya. Bukas po ang aming pintuan sa inyong mga tulong. Bukas po ang aming tanggapan. Ang laki-laki po ng pintuan ng MBC. Kasya po tayong lahat. At yung pong mga tulong ninyo, ayan na siguro narinig niyo sa Operation Tulong. Mga namomonitor naman nila, Lakay. Yung mga humihinang tulong, gamot, ayan, at pagkakalamidad, ito po. Ayan, katulad nito, namimigay din tayo, Lakay, nung nakaraan, namigay tayo ng pangkabuhayan. Ayan, at saka wheelchairs. Ayan, maraming salamat sa ating mga donors. Mabuhay po kayo. Daming bayan. Pero hindi dyan nagtatapos, Lakay, ang ating pamimigay ng premyo dahil ang ninong ng bayan tuloy-tuloy pa rin. Ay hindi, Lakay, nagpapaawat. Ayaw nito magpaawat. Siguro bored na to sa dami ng pera niyan. Alam mo, dito sa atin kahit Bagyo Pasko pa rin. Yes. Ayan, at ang ninong ng bayan nandiyan sa may Pandakan na Manila sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Oy, good morning Ninong Kuyang Secretary Ilusius Potentate Dong Mendoza, ha? Ayan. Ito simple lang pero kung mag-donate din to ganun-ganun na lang eh. Maraming salamat Kuyang at congratulations daw kay Berwell Siful, DDGM Irvin Estrada sa kanilang successful and well-organized district convention sa Batangas. Kailan ka iyan? Ayan, kahapon ka. Ayan. May barik gadi yan Alamin natin ang bibigyan ng aginaldo ng Ninong Sherwin sa barangay of my Sister L. Ayan. Dahil 154 days na lang lakay, Pasko na. Ilan days? 154. Diyos ko, bilis ng panahon. Pasko na. Ayan. Alam mo naman tayo dito, tayo lang ang may pa-countdown. At ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan sa may barangay 839, Beata. Tama ba ako lakay? Beata, Pandakan, Manila. Saang area ka dyan, Ninong Sherwin? Malapit ka ba dun sa Riles? Di ba may Riles dyan lakay? Oo. Alamin nga natin. Baka malapit ka dyan sa Balagtas sa Beata. Nandyan si Boy Kape. Ayan. Yung grupo si ni Boy Castoy. Ayan. At saka si Boy Lakjo. Ayan. Baka mamaya, yun pa yung baka na-tsempohan niya pang nanonood lakay nakikinig. Si Boy Kape, Rick Gutierrez. Ayan. Perry Cacho at Alex Acosta. Ha? Sila ba yung si Boy Lakjo, si Boy, ano nga yung Boy Castoy. Ayan. Ano ba? Boy Kape. Ayan. Tumatak sa akin yung mga pangalan na yan lakay, pero punta na nga natin. Kasama ko mga room boys dati. Yes, so sila yung mga original mason. Mason sa Anito Lodge, Halina Lodge, Acacia Lodge. Diba? Kayo yung original na may ganun eh. At ang Ninong ng Bayan ako lakay, baha sa may area ng Pandakan, Manila. Andyan ang Ninong ng Bayan, RH6 Sherwin Alfaro. Ninong, San Juan River ito. Kung sukat na ng yaman yung lawak ng tubig na nakikita nyo, pinakamayaman na yata tayo. Ito ba? Nasa Pasig River tayo, sa Ilog Pasig. Dito sa may tawirang Beata Santa Ana, sa barangay 839 sa Beata, dito sa Pandakan, Maynila. Ito yung pinaka-terminal na sakay ng mga tao na tumatawid papunta doon sa kabila. Nandiyan ka pala eh. Yung kabilang side yung Santa Ana, punta Santa Ana na yun. Yan yung dinadaanan ng mga tinatawid yung mga estudyante ng PUP. Ayan, di ba? Tsaka may Riles dyan minsan yung ano yun? Yung tinutulak. Ano tawag doon? Anong tawag nakasakay na ako dati doon. Trolley, ayan. Naalala ko, ang dati Pangulong Erap Estrada, pinasakay ni Jimmy Policarpio dyan eh. Riles, nandun sa kabilang side ng Beata, yung papunta doon sa may Santa Mesa. Kaya yung iba, tatawid, kung halimbawa tagapunta sa Santa Ana ka, tatawid ka papunta rin sa Beata, papunta na dyan sa Santa Mesa, may mga jeep na nasasakyan dito. Pero ang uso na ngayon dito, yung mga ibas, yung mga ibas na sinasakyan dito, mga dikuryente na bus. At dito nga lakay sa baba, dito nga terminal ng Beata Station, na tawiran ng bangka. Malakas na nakikinig ng radyo rito. Ba? Sino? Ayun o. Roming Kape. Roming Kape. Baka Jong Kape yan. May tindang kape rito sa may baba ng istasyon ng tawiran. At yung kanyang radyo, ayun o. Ba naman. Ganda na transistor ni Kuya. Anong tatak ng radyo? Kanina sa belang yung radyo, no? Katak ito babalakang yan. Nag-e-echo kayo. Hinaan mo Kuya. Hinaan mo yung volume. Malakas yung dinig yata hanggang PUP yung radyo eh. Hindi mo yung radyo na lakay, may rubber band. Oo. Naku. Oo nga. Parang may sakit na yan. May sakit na yan. Mukhang nahulog, nagkakalas-kalas na yan. May goma. Nagkakalas-kalas ako ba yan? Tatay Romy. Palitan yan. Palitan mo yan, Palitan ng bago yan. Palitan ng mini component yan. Nakikita yung kababayan natin na nakikinig sa sira-sirang radyo. Ito, bibigyan ka namin ng mini component. Brand new. Ayan. Ayun. RH.
Oo, parang... Masaya ba si Tatay? Malungkot yata si Tatay Romy. Parang hindi siya makapaniwala. Kuya Romy, ha? Yung radyo namin binigay nyo, dinig mo rin ang DCMM tsaka si DCWB dyan, ha? Tsaka DWW, hindi yan ano tawag doon lakay? Hindi nakafix sa DZRH lang yan, ha? Kahit saang talapitan po pwede yan. Pero DZRH dapat napapakinggan nyo. Siyempre, tsaka yung FM natin, yes, Love Radio. Love, Easy Rock. Yes, the best. Ina sa DZRH, kaya naman makikinig mo lang ka na. Bubuksan mo na lang, tapos makikinig mo lang yung gagawin ni Kuya Romy. At saka matamlay yata matamlay, Ninong Sherwin. Bigyan mo nga ng vitamin si Kuya kung medyo matamlay Hindi pa yata nabuba yung dugo-dugo. Tuloy kape siguro tinitira nito. Tignan mo medyo matamlay yun eh. Dapat tignan, walang kislok. Wala kang nakikita kislok sa mga galanitong si Tatay Romy. Bigyan natin ng vitamin. Ayan. Vitamin E. Ayan. Ano sabi niya? Ano sabi? May sakit na siya sa puso. Ganun ba? Tatlong kuha ka ng dropper, Kuya. Ayan, tatlong patak. Tatlong patak lang. Wala naman kayo na ito lang, pinakikit ko na lang kami. Kaya nasashot na nga. Si ate nasashot na nga. Tatlong dropper sa kape. Ayan, para sumigla si Kuya. Ayan, para baka yung puso niya, ayan, baka lalo pang sumigla yan. Lalo mapaibig kay ate. Tingnan mo nun, nag-lipstick pa si nanay. Oo nga, naka-makeup pa si nanay. Naka-lipstick pa. Oo, plakado eh. Kanina inabutin namin si nanay, naliligo. Pinaghandaan ng live nyo. Ayan. Kapatid ba ni Tata yan? Kapatid na ba kayong tatay? Hindi, kapit ka. Ba't magkamukha sila? Ayaw nga, ha? Sige. Ayun, nakikinig rin eh. Dapat bigyan mo yun ng vitamin E, lakay. Pabigyan mo naman yun. Malamig ang panahon. Sige, bigyan mo na ng 1,000 si Kuya Romy. Bigyan mo na muna ng 1,000 si Kuya Romy. Kuya Romy, sino pa prito ba lang sa pag-umaga? Hindi makalma. Bigyan ka agad na 1,000. Abot agad yan, 1,000 pesos na siyempre meron pa Diesel H grocery, Diesel H na in-bag na bigas, at ang Diesel H t-shirt kasama na rin ang Diesel H umbrella. Ayun, ang dami naman namang merch, Ninong Sherwin. Oo, ganyan talaga, anniversary season eh. Ano pa may matasama mo? Magkakapi ka pa ba? Hindi na. Hindi lang sa magkakapi. Vitamin E na lang. Salamat po. Ay, wala po. Ano naman, Kuya? Thank you rin po. Stay healthy po. Binigyan na yung vitamin E. Sumigla si Kuya Romy. Kasi nagkakulay na konti. Kanina medyo maputla eh. Oo, ngayon namumula-mula na eh. Ayan. Parang kulay lupa. Ngayon, rosy cheeks na. Ikaw talaga. Nakasat ba yan? Okay. So, sinarana ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa Visa H. Baka na susunod natin muna sa Visa H. Malakas, Trawa, RH6. Sherwin, Batang Sara, Visa H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Maraming salamat, Ninong Sherwin mula sa Biata, Pandacan, Manila. Alam mo lang kayo, may nag-comment dito, sabi dito ni Traveler 1 AH20, yang long neck na MP ay abutin ng 2 to 3 weeks sa akin. Siguro lang kayo, kutsarita ang nito, kutsarita lang. Baka si Kuyang ano lang yan, panghalo lang sa kape yan. Hi, Mr. Marbel Tan, good morning sir. Ayan, saan ako natutunan yung black coffee with brandy. Talaga lakay? Ginagawa mo yun? Hindi ka nalalasing? Hindi naman. Kasi konti lang. 2 kutsarita, 3 kutsarita. Feeling ko dyan pinormulate ang Emperador Coffee brand. Di ba? Nadali mo sister. Kaya nga nagkaroon ng Emperador Coffee brandy. Yung mga manginginom talaga. Di ba natikban yun? Hindi ako umiinom lakay. Ganun ba? Sabi ko, sige, minsan kahit isang kutsarita lang, ha?
Para lalo kang madaldal. Ayan. Baka, naku Lakay, wag mo gagawin yan. Ganun ba? Baka bigla tayo mag-English speaking dollar dito. Alam mo, Sister L, ha? Sa para ito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo tayo mga kuya, mga ateng. Kaya siyempre, dapat todo alaga tayo sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sumunod lamang po mga kuyang, mga ating mga lolo, mga lola, ha? At sa reseta, ang gamot na pinipili ko, siyempre yung world class. Gamot sa high blood, world class yan Kuya Romy. Gamot sa high sugar, world class pa rin yan. At gamot sa high cholesterol, siyempre, world class pa rin yan. Pero presyong abot kaya. Ayan, sabi nga namin presyong Ilocano yan, Manong. Rhea Generics po kasi. Ang magumagaw na magamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Katulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Apo kasigod hamyas. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, abay, consult your doctor. Daming bayan. Standby sa ating mga reports. Standby Raymond at Paasa, Milky Rigunan. Standby Boy Gonzales, Dumagoso. Oras, Sister L. It's 9:14. Ang oras inig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Good morning, ma'am. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:21. Ewan ko nga ba, mga kuyang, mga ateng, ayan, ewan ko napapansin po ninyo, ha? Pero sa ibang aspeto, mas madali ngayon ang buhay, di ba? Pera. Aba, isang tap lang sa cellphone ay naipapadala na kaagad dyan. Kahit anong palabas, kanta, litrato, abay, isang type mo lang, mahahanap mo na. Yun nga lang, dahil din sa technology, kapag hindi ka nag-ingat, naku, madali rin pong ma-scam. Hawak po natin ang susi sa security ng ating mga bank accounts at pera. At kaya itong ingatan, kasi isang text lang o isang click, naku po, ha? Pwede itong makuha sa atin. Gamit ang advanced technology ay nagpapanggap ang mga scammers na ito na mga bangko, government agency o ano pang totoong kumpanya at papasok pa ang mga scam messages nila na mukhang galing sa lehitimong text sender ID. Sasabihin nila na malalak ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link na ibinigay nila o kaya ay manalo ka sa raffle. Pero kailangan mo munang mag-click para mag-sign up at magbigay ng OTP para sure na makasali ka. Naku, ingat po dahil modos yan. Kaya wag na wag kang bibigay. Kailangan smarter tayo than scammers. Don't click links. Never share your OTP. Doon tayo sa madaling buhay na walang hassle na scammers. Ito isang mahalagang paalala mula po sa BDO Unibank. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond, at batiin ko lang itong si Attorney Romy Makalintal na nagbe-birthday pala ngayon. Abay, wala bang paramdam si Attorney Mac? Ayan, abay, alam ko, nagpapakain sa McDonald's ngayon dyan sa may sa may Las Piñas. Ayan, yan ang hangout niya kasama mga senior citizens. Ay, ganun ba? Kung may grupo ng mga senior citizens sa may tropical hut, ayan, dito sa atin, ha? Mga siklista. Abay, doon naman sa McDo, sa may sa Alabang sa Pote Road, Las Piñas. Andyan mo makita ang Attorney Romy Makalintal. Yan kanyang hangout place niya. Aba, nagkakape-kape. Diyan na dinadala ang mga kliyente niya sa may problema sa eleksyon.
Oy, Lakay, kasama mong bumabati. Of course, ang kanyang anak nag-message sa atin, si Attorney Vic Makalintal, ang kanyang si anak. Attorney Vic. Oh, yes, pinapabati niya ang kanyang papa ni si Attorney Romy Mac. 78 years old, batang-bata ang Attorney Mac, Lakay. Mukhang 50 lang itong si Attorney Romy. 78 na pala ito. Yes, happy birthday, Attorney. Ayan, happy birthday Attorney Romy Makalintal at Emmy Ramirez Rodeno. Ayan, pagbati mula sa kapatid naman ni Malu. Ayan. At syempre, happy birthday din kay Benili Balye ng BF Resort Las Piñas. Mula naman kay parang Nante Andrin ng MBC Sales. At syempre, batiin din natin ng happy birthday si Noble High Sheriff Ariel Fronda. Ayan, si Teng Trinidad. Binabati ni Benny Chua. Ayan, Nobs Benji Kahukom. Si Aling Lydia De Roca nga pala. Nga pala. Kailan ba birthday niya, Lakay? Actually, sa katapusan pa yata. Sa katapusan, advance happy birthday. Malapit-lapit na yan. Binabati ni Mayor Darly at Ricky De Roca. Ami Soriano, happy birthday. At Edwin Bulanadi. Ayan, mula kay ating Rebecca at Biong Garing. Happy birthday din kay Noble Kiko Cruz. Noble Kiko Cruz. Ayan, good morning. Happy birthday, ha? Binabati ka ni Ombudsman Justice Sam Martires. Justice Sam, ha? Abay, hanggang... teka muna, hanggang Biyernes ka na lang. Ayan. Oo nga pala, no? 27, ha? Ang abangan pala natin, Lakay, sinong next na ombudsman natin? Oo nga, Boying Remulla na ba? Ayan. Abay... yung mga si Municipal Commissioner Beda Epres ng CHR. Sino pa nga yun, Lakay? Meron abay, pa. si Judge Felix Reyes ng PCSO. Ayan, sino pa ba? Marami-rami rin dyan, ha? Ayan, mahaba-haba ang listahan. 17 yun yung applicants. Mahaba-haba yun, Lakay. Ang tanong, sino ba ang nakapasa sa next level? Ayan, malalaman natin yan. Baka nitong weekend i-announce ng Pangulong Marcos na ang ipapalit kay Justice Sam Martires. Kasi malapit-lapit na. Ayan, Justice Sam, ayan, pagka nag-retire ka na, ayan, ready ka na dyan, ha? Ayan, papayin mo ka ni Romy Gonzales at Jomar Canlas. Akyat siya ng Baguio. Sagot ko na ang kwento, ha? Happy birthday. Kay Ma'am Cristina Corona pala. Happy birthday po, ha? Ang dating girlfriend ni the late Chief Justice Renato Corona. Ayan, binabati ni Idol FCJ Maynasa Marquez at Yusek Jomar Canlas. Happy birthday din kay, of course, kay Boss Jimmy Serato ng Jim's Coffee. Ha? Ayan, happy birthday, Bossing Jimmy. Alaba tayo dyan. Noble Felix Villaluz at Edwin Duque, happy birthday. At congratulations muna sa mga breta natin sa Justicia Masonic Class number 518. Aba, ang sabi ni Worcy, ayan, Worshipful Master Justice Max De Leon, tuloy po ang Constitution ng Justicia Masonic Lads mamayang 2 p.m. dyan sa Grand Lads. Aba, at congrats kay Colonel Hansel Marantan, ang John Wick ng Keanu Reeves ng TM Calo Masonic Lads. Abay sa kanyang documentary film na ipapalabas premiere night sa August 8, Friday alas 6 ng hapon, gabi. Manonood ka ba, Lakay? Siyempre naman. Premiere night yan. Sa Mega Mall Cinema 2 and 3. Aba, dalawang cinema, ha? Ayan. Makalaw brethren, ha? Ayan, panoorin natin itong si Colonel Hansel Marantan. At ang title ng kanyang documentary film, Sa Likod ng Tsapa. Ayan. Magkita-kita tayo sa Atimonan. Sa likod ng Tsapa, tapos magkita-kita sa Atimonan. Ayan, congrats sa Colonel Hansel Marantan. Ayan, at kailan panoorin natin yan. Yes, ha? pero Lakay, may congratulate din tayo. Congratulations to Doktora Jazima Sakar Baunto from Tita Fatima Sakar and family of Ramain, Lanao del Sur. Ayan, nanonood daw sila ngayon, Lakay. Sa Lanao del Sur. Aba, salamat po. Batiin ko na rin si Kadafi Ulilisen. Naku, may pinababati siyang pamangkin na cum laude. Sino yan, Lakay? Hindi ko na nakita yung hanapin ko mamaya. Hanapin mo yung pangalan, pero batiin ko lang muna. Batiin ko ang mga taga-Tarlac dahil si Kyle Bartolome at si General Nick Bartolome nanonood sila ngayon, Lakay. Ay nakikinig pala. Nakikinig daw ngayon, Idol, sa inyo
ni Mayor. Ayan. Mayor talaga tawag niya sa'yo. Ayan. Kael, shout out ka kay General Nick na sa Tarlac daw lakay inuulan ngayon. Nako, sabi ni Justice Sama Martires, lakay Mayor. Ayan. Abay, ngayong paritan na ako, pwede ba akong mag-apply na field reporter ninyo? Aba. Hindi. Ang beat niya ay DOJ. Hindi, kasi nauumay na rin sa mga kaso-kaso kasi galing so ayaw na niya. Supreme Court. Ayan, ombudsman. So saan na lang ang beat Gusto niya? man daw niya sa showbiz. Magiging bubuit na lang siya. Showbiz reporter. Showbiz reporter. Adi ang mga kasama niya diyan si Tita Morley at si Tita Gorgie. Rula. Ayan. Ayan, mabuhay ka Justice Sama Martires. Ayan. Pagka inilig ka namin. Nakikinig pala sa atin. Mapapagalitan tayo rito eh. Pagka inilig ka namin sa showbiz beat, Justice Martires, iitim ang buhok mo. Nagtatransform pa unti-unti. Ayan. Report muna mula kayo. Teka muna, may mga pagbati rin dito eh. Ayan. Baka magtampo itong mga ayan si Lita Cruz, ayan lakay. BPI expiring credit daw. Naku, iyan po, ingat din po kayo ha. Ayan, ganyan, may sa BPI din, marang text on text sa akin, sabi ni Lita Cruz, expiring daw ang credit card points ko. Alam naman kung credit card. Actually, sa akin lakay maraming nagsisend. Tapos may kasama yung link. Oo. Tapos parang ang sinasabi nila is kailangan mo na daw siyang i-redeem bago mag-expire. Sabi ko, do may credit card naman talaga ako doon lakay. Pero pag pumunta ka sa mismong app ng BPI, wala namang ganun. At saka, eto, 2 days na lang. Lumampas sa isang buwan, meron pa rin eh. 2 days na lang, kaya i-redeem mo na. May link siya lakay delikado. Huwag po kayong magkiklik ng anything. Basta po may link nako. Baka po mapahama kayo dyan. Ayan. Kaya ingat-ingat po sa mga link na kanya. Marami scammers ha. Kaya matindi po ang paalala ng BDO, Unibank at iba pang mga bangko. Ayan. Sabi ni Atty. Manny Casino, ayan, kuyang, abay, si Justice Sam Gaerlan, abay, aplikante rin. Ayan, oo nga pala. sa ombudsman. Ayan, good luck, Justice Sam Gaerlan, ha? The great na lang. The great. Hindi mo maidugtong. Wag na. Baka magtampo sa atin. Ayan. At binabati natin si Mr. Michael is my guy. Ayan, General Valdelion. Ayan. At si General Torre. Ayan. Pupusta rin kay General Torre. Ano ba naman? Kayo talaga, pupustahan kayo sa ere pa. Sabi ni Kuya Edgar Ayate, pakibati rin na happy birthday. Si Berwol Sipon at ni Rondi Kahukom ng Angkor Lad sa 159. Binati ko na Kuyang Egay, ha? At si Vice Mayor Ferdinand Ignacio ng Pawa, Ilocos Norte. Pinapabati rin ng happy birthday si Mata Arzael Abrojena Tagay. Ayan, Tagay talaga apelyido. Kakaiba apelyido niya na. Abrojena, kamag-anak ko yan sa Pinili, Ilocos Norte sa Ilocos. At, sabi ni ko yung Jun Kikoy, ayan, pwede na mag-sponsor sa boxing ang Toyota Alabang. Ayan, pwede yan, Mr. Cesar Lee, ha? At good morning ko yung Jad sa Boyeta Mapili. Si Kiko Calado nanonood lakay from Las Vegas. Nag-comment sa ating YouTube channel. Ano sabi? Sabi niya, Boss Deo, Kiko Calado here, watching from Las Vegas. Hindi ka nag-report ng boxing ni Manny Pacquiao. Oo nga, dapat nagre-report to si Sir Kiko Calado. Nandun siya eh. Ayan, kung sa si Vietnamese. Mayroon akong mga alam na kwento. Charot! Punta na muna natin lang. Si Kiko Calado, Vietnamese lover na pala ito. Ayan. Ayaw na niya ng Pinay daw lakay. May pala sa Vietnam Rose. Ay, Kiko, miss ka namin. Ayan, kiremod muna. Eto muna lakay, puntahan muna natin ang update mula sa Senado. Ilang senador na bahala daw sa trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Detalye balita mo, RH28 Raymond. Masabi niyan, si Manang Aimee ba yan? Alamin natin lakay kung sino yan. RH28 Raymond Adpas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, 2 senador ang nagpahayag ng pagkabahala doon sa inanunsyong trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kasunod ito ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Ito yung 19% tariff sa mga produkto ng Pilipinas papunta sa Amerika
pero 0% sa mga US products na imported sa Pilipinas. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, delikado ito sa panig ng mga magsasaka, lalo na kung babaha dito yung mga karne, manok, mais na galing sa Amerika, tiyak na matindi ang epekto nito sa agrikultura. Sabi ni Zubiri, hindi ito patas dahil lalong-lalo na at sa Pilipinas, nakatayo yung mga EDCA sites ng Amerika. Ito yung Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Kung ganito rin daw lang ang sitwasyon, ay magandang tumingin na ng ibang market ang Pilipinas, gaya sa Europa at Canada na nakahandang pumasok sa Free Trade Agreement. Ganito rin ang pangamba ni Senador Kiko Pangilinan na nagsabing matindi ang may epekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka kung merong zero tariff sa mga US products na papasok sa Pilipinas. Sa kabila nito, hinimok pa rin ito ang Malacanang na maging transparent at ilatag kung ano yung nilalaman ng nasabing trade agreement, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Una nito ay naghayag ng paliwanag ang ilang mga opisyal ng administrasyon na ang saklaw lamang daw ng zero tariff ay yung mga sasakyan na gawa sa Amerika at papunta o imported dito sa Pilipinas. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Yan ang sinasabi ni Danny Javier ng Apo Hiking Society. Ayan, American Junk. Dumping. Ayan, mga American junk itatapon dito sa atin zero tariff ma. Ayan. O nga naman. Gayahin natin ng Canada. Ayan, maghanap tayo ng ibang market. Ayan, China. Ayan. West Philippine Sea. Natawa naman ako. Bigla ka na paatras. Bigla ka na paatras. China? Japan lakay. Ayan, maganda yung mga produkto ng Japan. Yes, lalo na, Japan, alam mo na South Korea. May gusto ko mga products sa Japan, South Korea. Skincare. Makeup na naman. Kay mga kababayan talaga. Skincare lakay. Pagdating sa pampabeauty, Japan at saka South Korea. South Korea lakay talaga. Maganda yung mga skincare nila. Kahit sa lalaki lakay. Meron. Pero punta na muna natin tong hindi nag-i-skincare pero makinis pa rin. O plantokhang mistulang criminal act daw. Ayon kay PNP Chief Torre. Detalye balita mo. Sabi? Ang plantokhang lakay para daw criminal act. Oo naman. Yes. So, ayun yan kay PNP Chief na makikipag-boxing. Ayon ni Commissioner Beda Epres ng Ombudsman yan. Ay, CSR pala, CSR. Applicant pa lang. Baka daw ma-jinx. Alamin nga natin ang report. Yes. So, ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, tinawag na palyado ni PNP Chief General Nicolas Torre III ng oplantokhang na nagdaang administrasyon. Sa pambihirang pagkakataon ay mismong sa bibig ng hepe ng pambansang pulisya nanggaling ang pag-amin na flaw ng kontrobersyal na sistema. Sinabi ni Torre na mistulang criminal act ang konsepto ng tokhang kung saan nagbabahay-bayan mga pulis kahit walang bitbit na waranta. Sa kanyang talumpati sa harap ng PNP Press Corps, inihalin tulad ng top cup ang tokhang sa paggawa ng headline o istorya nang walang maayos na source o ebidensya. Maugunitang mismong si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nililitis ngayon sa International Criminal Court dahil sa manoy crimes against humanity ng kanyang gera kontra droga. Pakinggan natin ang PNP Chief. Doing so, we commit, at the very least, slander. We commit harassment. Essentially, we commit a criminal act. Think about it. That is the heart of misinformation. Acting or posting before the truth. Samantala, kanselado lakay at Israel ang training camp ng start ng training camp ni PNP Chief na magisimula dapat ngayong alas 9 ng umaga dito sa bahagi ng Campo Crame. Para nga rito sa boxing nila dapat si Vice Mayor at sa acting Davao City Mayor Baste Duterte. Ano bang training ni General Torre? Ayan, jogging, shadow boxing, push up. Diyos ko. Lakay, bubuksan dapat yung gymnasium ngayong yung PNP gym ngayong araw para sa training ni General Torre 9 AM. Kaya lang tinatawag ni Presidente Bongbong Marcos. Dito sa Camp Aguinaldo naman tayo para doon sa situation briefing ng NDRMC
para sa bagyo. Kaya yung mula doon sa Caprame, lipat tayo dito ngayon sa Aguinaldo. Pero ang PNP chief mukhang seryoso sa kanyang pagkasa doon sa hamon. Wala nga lang balita doon sa kabilang camp kung papalagan din yung suggestion na yung chief PNP. Ang dami, dito ito, mga kaibigan natin, ilang senador at congressman, gusto nang mag-sponsor sa laban ni Gerald Torre at boxing ni kay Baste. Ayan, sabi ng ilang congressman dito, ayan, yung aming pork barrel, ayan, pang-sponsor namin yan. May post nga rin na kay si former PNP chief at ngayon Senador Pantiloping Lacson. Anong post ni Senator Ping? Nakita ko lang kay sa Twitter na dating ex mukhang may movement shot sinasabi na may willing daw mag-sponsor ng venue. Sakali mang hindi available ang Araneta Coliseum. Ayan. Gusto ni PNP chief agad-agad sa Sunday. Kaya lang yung preferred niyang oras, ang alam natin may concert na kasabay Kaya nga sabi natin na para mas makabuluhan yan yung fundraising and boxing for a cause. Abay, wag muna sa linggo. Ayan, paghandaan natin at daming gustong mag-sponsor. Ayan. Kung walang venue dito sa Aliw Theater, ayan, libre kung gusto niya. Ayan, sagutan natin at dapat para mas maganda ang laban, si Senator Manny Pacquiao ang referee. Ayan, di ba? Para baka WBA mag-sponsor pa rito. Si General Torre mismo yung nagbiro kahapon na pwedeng kuning referee si former Senator Pacman. Wala pa atang statement si Senator Pacquiao kung narinig niya itong birong ito ni General Torres. Ayan. Sa kampo ng General, mukhang seryoso at waiting lang doon sa kabila. Pero siyempre, trabaho pa rin tayo dahil ang tutok naman ito para doon sa mga sinalamtan ng bagyo. At in fact, ngayong umagang ito, dahil ang binanggit natin kanina ay inabangan na lamang dito sa General Headquarters ng AFP. Itong si Pangulong Bongbong Marcos para pamunuan yung NDRMC briefing. Kasama dyan ang PNP chief. Ayan, mahilig pala magkamon itong si Baste, si Kawaldi Carbonell, hinamon din ng barilan, Ayan, dumating daw si Kawaldi, hindi sumipot si Baste. Baka sa Lunes. Baka sa linggo ito. Abangan natin kung darating o hindi. Kaso hindi pa ito nag-okay ang arena Coliseum. Dito, dun sa kalsada. Paano yung for a cause? Yun nga lang. Kaya nga sabi natin ayusin na mabuti yan. Ayan, sino magaling mag-ayos dito ng mga ganitong boxing event. Ayan, Kuyang Jason Sa, ayan, ikaw magaling mag-organize ng boxing. Ayan, ako pupos na kay Baste. Ayan, Manny Piñol. Ayan, Governor Manny Piñol nga pala. Ayan, sige. Dahil llamado si General Torre, ayan, kay Baste na ako pupusta. Ayan. Dehado ba? Dehadista. Ayan. Sige. Si Manong Chavit Singson. Si Manong Chavit. Si Manong Chavit magaling yan. Magaling mag-organize siya na lang kayo mag-organize. Baka bilyones pa ang kitain natin sa boxing na ito. Ayan. Si Manong Chavit kasama ni Senator Pacquiao pa rin dun sa dun sa laban. Manong Chavit, balato. Lang bilyon kaya. Kalaking kinita nito Manong Chavit. Namiss sa mga Pinoy lakay ang laban ni Pacquiao, kaya hanggang dito sa hamunan ng TNT chief at sa Davao City Acting Mayor talagang tinututukan. Yan muna ang latest mula rito sa Camp Crame, Camp Aguinaldo. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parao sa standby. Boy Gonzales sa standby. Manang Milky Rigunan. Tuloy ba natin? Ikaw muna, Het? O sige. Take it away, Het. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng sa Sister L. 9:48. Sandali lamang Boy Gonzales dumago sa manang Milky Rigunan, Grace Vera Sansan at Sofia Gans. Pasadahan ko lang ito, Sister L. Ayan, kasi may dalawang kaso idinulog sa atin ng dalawang negosyante, Sister L. Bakit nga ba may ilang businessmen pumahabigan ng masyadong shrewd? Ayan. Bakit? Magulang. Bakit, Lakay? Anong ginawa? Hindi ba lang mapahamak ang kanilang kapwa businessmen? Basta kumita naman ng limpak-limpak na salapi. Grabe naman yan. Oo.
Ito yung mga tao nga pera yata ang kanilang dinidyo sa Sister L. Naku, patay tayo dyan. Itong dalawang lumapit sa atin, dalawang example ng biktima na lumapit sa atin ng tulong. Si businessman number 1. Ito ay nasa hydropower plant business Sister L sa Mindanao. Abay gustong i-expand yung kanyang business. Okay. Abay inoffer niya isang businessman sa Metro Manila na mag-joint venture. Okay. Di usap sila. Pero hindi nagkasundo dahil magulang itong businessman sa Metro Manila. Ay, ano naman ginawa niyan, Lakay? Ang ginawa nitong si Metro Manila businessman Sister L, dahil gustong-gusto niya ang hydropower plant, abay kinasuhan yung si businessman number 1 na nag-offer sa kanya. Oo, grabe ha. Syndicated estafa. Ayan. Bakit naman niya? Pati misis at mga anak ni businessman number 1 sa Mindanao na walang kinalaman sa transaksyon ay idinawit. Ayan. Kinasuhan. Grabe naman siya, Lakay. Oo. At sinasabi nitong sunod na businessman nag-down na raw siya ng pera. Doon kay businessman sa Mindanao na may-ari ng power plant. Hydropower plant. Ayan. At nung hindi makuha yung gusto, ayan hinaras-haras itong businessman sa Mindanao. Na taga Mindanao. Ayan, kinasuhan ng syndicated estafa. Alam mo, pagka syndicated estafa, non-Nobel yan. Non-bailable yan. Oo. At hindi lang yan, gumawa pa ng kwento. Ayan, dinagdagan pa. Ayan, storyteller pala ito. Oo, kinasuhan pa ng sexual harassment itong si businessman na taga Mindanao. Bakit naman, Lakay? Abay, sabi, minanyak daw yung kanyang sekretary. Ayan. Grabe. At ang malupit dito, Sister Ella. Dahil influential itong si shrewd businessman dito sa Metro Manila. Okay. Na-file yung syndicated estafa, ayan. At ngayon, abay na isang pa na sa korte. Agad-agad. Oo, ang bilis. Non-bailable yung kaso, Sister L. Kaya si businessman nga at sa kanyang misis, nasa abroad, nagtatago. Ayan, grabe naman. Ay, grabe talaga, ha? Kawawa naman. Ang lungkot, Yusek Rex Esto Perez, ha? Ayan. Abay, pati ba naman buong pamilya idinawit? Kausap lang yung may-ari. Yung may-ari. Hindi, tsaka, bakit tinanggap Lakay ng ano? May influensya nga itong siya, Kasi diba, hindi naman involved yung pamilya, bakit mo dinamay? Kung sabihin naman natin, kunyari, benefit of the doubt sa side nitong negosyante na taga dito sa Manila, bakit naman dinama yung pamilya, Lakay? Ang gusto lang nitong si shrewd businessman na kilalang kilala sa Metro Manila, ayan, abay ma-pressure si businessman na ibenta yung negosyo sa kanya. Yun pala yung gusto niya. Bakit hindi na lang siya magsabi? Hindi nga, magulang nga, kaya nga hindi nagkasundo sa sa joint venture. Alam mo, tama ka, Lakay. Ginudyos nga yan ng pera. Eto pa isa, Sister L, ano ha? Pa yan? Ayan, yung businessman dito sa Metro Manila, itago na lang sa pangalan Mr. T. Ayan. Taran. Ay. Bakit? Abay, sikat na sikat pa naman ito. May kamag-anak na basketball player ito. Talaga? Yung pamilya may-ari ng bangko pa, Sister L. Ha? Kaya lang itong businessman na ito, abay, ito daw ang black sheep sa kanilang pamilya. Ito ang malupit, Sister L. Businesswoman na misis pa naman na isang kasama natin sa hanap buhay. Ayan. Oh my God. Ano yan? Ibinenta ni businesswoman na isang malaking property sa Rizal. Okay. Abay, worth 150 million. Abay, ang ginawa nitong businessman naman na shrewd, ayan, abay, hinulug-hulugan, nag-down payment. Ayan. Saka na daw ibibigay yung balanse kasi hindi pa aprobado sa bangko yung kanyang loan. Okay. Ang ginawa, habang naka-down payment, Sister L, abay, pinabakuran ka agad yung property. Inangkin na kaagad. Hindi pa. Alang tarantado talaga ito. Alam mo naman, Lakay, hindi pa nga niya bayad na buo. Ang kapal naman na pagmumukha. Kasi ang sabi niya, malapit na ang ma-aproban sa bangko yung aking loan, ha? Hindi pa naman kanya yung totally. Kaya nga ayan na. Pagkatapos ang malungkot dito, Sister L, abay, pinalagyan ng gwardya.
Kaya yung tunay na may-ari ngayon, hindi mapasok yung kanyang property dahil may gwardiya, pinagbabawalan siyang pumasok. Wala pa naman siguro siyang hawak na titulo nun, Lakay. Kaya nga, bakit dapat dyan, nire-report nila kasi wala pa naman. Kaya nga, Sister Elia, yan nga, alam mo yung mga sunod ng mga negosyanteng ganyan, lahat ng paraan nagagawa makapanloko at talagang gumagawit na impluwensya ng pera. Kung sino pala kayong may pera na, sila pa yung sobrang ganid. Ayan, ay Mr. Rolly Cordobis, ayan, bakit ka naman ganyan? Grabe, ha? Ayan, ang lupit. Ba't mga ganyan mga negosyante, daming bayan. Sabagay, may karma ang mga yan, may Sister El. Sabi nga nila, karma is digital. Ayan, mabilis na ngayon, Kaya digital nga Lakay Kasi everything is fast, mabilis pagka sa internet. Sige, report na lang muna. Pero ito na nga muna, punta natin ang lungsod ng Maynila dahil, pero Lakay, bago pala natin puntahan si Boy G, gusto ko lang mag-thank you sa Santa Ana Hospital na mayroon lumapit sa atin Lakay na pasyente na itransfer mula sa Makati Med at mabilis na tayo nilang tinulungan na makuha yung pasyente at ngayon nandyan sa ospital ng Maynila din nalalakay dahil kompleto pala ang ospital ng Maynila Lakay na mas na mga pasilidad and of course kay Dr. Grace Padilla ng ospital ng Maynila. Ayan, maraming salamat po sa tulong. Kahit hindi taga Maynila Lakay Actually ginagawa din ni Mayor Lim nung araw yan, Fred Lim, may mga tinatanggal sa ibang ospital kahit taga po ibang probinsya. Ayan, tanggap ni Mayor Lim dyan sa ospital ng Maynila. Yes, at saka Lakay, malaking tulong dahil of course yung bayad, di ba? Ay, syempre. Makati Med ba naman? Sige na, punta na natin si Boy G dahil ang kapatid ni Yorme, halaga daw ng pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyo at habagat higit sa 3.75 billion pesos na Lakay. Sobrang laki na neto Ang datos na yan ay mula po sa DPWH. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakay Dayo, umabot na sa higit sa 3 bilyon piso ang naitalang pinsala sa mga pampublikong infrastruktura dulot ng ilang araw na pagulan, busod ng bagyo at habagat sa inilabas na data ng DPWH Bureau of Maintenance. Nasa 3.75 bilyon ang halaga ng nasirang ari-arian sa iba't ibang rehiyon. Nasa 83.69 million ang halaga ng nasirang national road, 24.48 million sa mga tulay at 3.25 billion ang flood control structure sa Ilocos Region, Region 3, sa Region 4B, Region 6 at Negros Island Region. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang mga naturang halaga ng mga nasira ay partial pa lamang at patuloy pa ang pagkuha nila ng datos para malaman ang kabuuang halaga. So dito, ipinakalat na rin ng DPWH sa Quick Response Team upang tumulong sa pagsaayos at iba pang operasyon para sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa kasalukuyan, may 10 national road sa ang hindi pa rin madaanan. Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 3 at Region 4 ay habang 33 kalsada ang limitado lamang sa mga motorista sa mga nabanggit na reyon kabilang sa Region 4B, Region 5 at Region 9. Ito si Boy Gonzales para sa Resyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Boy Gonzales sa Dumagoso. Good morning Romy Corpus at GM San Rubiato. Ayan, Jan Rubiato. At pakibati daw ng happy birthday si Noble Abelino Canceran Jr. ng Tuguegarong Masonic Lads mula kay Kuyang Doming de Asis. Ayan, nako. May emperador na, may pinapaitan pa mamaya. Report mula kay Manang Milky. Ang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways dadaan. Ito gusto ko Lakay. Sa butas ng karayom. Pwede bang masikipan ba yung butas? RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Lakay, maraming ipaliliwanag sa Kamara ang Department of Public Works and Highways sa sandaling sumalang ang panukalang budget ng ahensya para sa 2026. Nagbanta, Representative Ellie San Fernando ng Kamanggagawa Party List na titiyakin ng Kamarang mabubusisi ang budget ng DPWH ayon kay Fernando ang pagbaha sa Metro Manila at mga
dahil sa epekto ng habagat ay hindi daw pwedeng palampasin. Kung may bilyones na pondong inalaan program ng DPWH, dapat may resulta. Anya, isusulong nila ang komprehensibong audit na lahat ng flood control ng DPWH. At saan ito napunta? Fernando, asan sa maraming lugar ay reflection na bigo ang flood control program ng gobyerno na pinaglalaanan ng bilyones na pondo. Sa datos noong 2024, nakatanggap ang DPWH ng tumataginting na 244.6 billion pesos para sa flood management. Ang katuwang nito na Metro Manila Development Authority ay binigyan naman ng 3.52 billion pesos. Ako, una nagulat para sa DCA, una Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ayan, sana matuloy yung proposal ni Senator Erwin Tulfo. Ipagbawal na ang mga flood control projects sa mga senador at mga congressmen. Ipaubay na yan sa DPWH. Ang tanong niya nga Lakay, DPWH ka ba? Ayan. Samantala, yung daming tumatay dito kay Gerald Torre, Kaya lang kuyang, layo ng agwat nila Lakay. Kuya Simeon Sioson, ba't 100 pesos lang? Gawin mo na 1,000. 150 sa akin. 100 para kay taya niya kay Gerald Torre. Ayan. Abay, may kakampi ako, si Atty. Oscar Cristobal sa Hagon. Ayan. Ako'y pusta rin kay Baste. Ayan. Lakay, pwede ba yung pupusta ka sa dalawa? Bawal ba yun? Pwede. Wala nang bawal. Pero iba yung kalaban mo. Ay, iba yung kapustahan mo. Pwede yun, di ba? Pwede. Para kang sabungero niyan. Naisip ko lang. Malay ko ba, hindi ko alam yung pusta-pusta. Abay, 55 years old na pala si General Torre at si Baste ay 38. So, 17 years. 17 years. Parang Pacquiao Barrios. 16 years ang pagitan. Layo Lakay. Ayan. Ang 55 versus 38. Ang tanong dito, Mr. Charlie Atong Ang, hindi kayo machope si Baste. Daming bayan. Naku, magsasaka, nalunod sa kasagsagan ng bagyo, natagpuan sa Nueva Ecija. Sino ito? Grace Vera Sansano, please come in. Gracia. Lakay Deo, Miss Elena, sa halos stage of decomposition na ang 59 na taong gulang na magsasaka at the same time ay nagtatrabaho ito sa isang security service. Residente ito ng Barangay Pula sa Talavera, Nueva Ecija na kinilalang si Romeo Garcia. Sa report ng Chief of Police ng Jaén na si Major Ernesto Esguera, agad nakipag-ugnayan sa Talavera Police at sa pamilya ng biktima. Natagpuan ng mga residente kagabi ang labi nito sa bahagi ng irigasyon ng Barangay Santo Tomas sa bayan nga ng Jaén. Ayon sa misis nitong si Lagrimas Garcia, nagpaalam ito nung Lunes na pupuntahan ng kanyang alagang kalabaw para ilagay sa isang ligtas na lugar. At dahil nga unti-unti nang tumataas ang tubig baha, subalit hindi na ito nakabalik. Kung kaya't hinala ng pamilya na posibleng ang tinangay ito ng rumaragasang tubig sa pagtawid nito sa isang irigasyon. Tumanggi na ipa-autopsy ang labi nito ng pamilya nga. So sa ngayon ay nasa isang punerarya na itong mga labi nitong nalunod na magsasaka. Para sa kauna-unang himpilan sa Pilipinas, ang DZRH. Ito, TRH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Kaya ingat-ingat po tayo Inuulit natin mahabigan, ang bagyong Dante ay bukas pa yata lalawas, parang bumagal. Sabi ngayong hapon o kaya mamayang gabi. Sabi kanina ni Alzari, bukas pa At yung bagyong Emong naman, ayan po ay sumasalantawin sa Northern Luzon. Signal number 3 sa La Union at Pangasinan. Signal number 2 sa DJ Kwa. Ayan tayo apo. Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ayan, anyamutan. Kaya ingat-ingat, lalo na po sa mga kababayan natin. Tsaka yung mga magsasaka natin Lakay, kapag matindi po yung ulan, wag na po siguro munang lalabas ng bahay. Kasi baka katulad ng report ni Miss Grace. At saka yung mga bata, mga misis ayan, yung mga pakalat-kalat na pupunta sa mga ilog, sa mga creek. Huwag natin nahayaan kung yung sa Quezon City, kung napanood nyo po yung video,
video. Diba buti nga lakay na iligtas. Maswerte pa yung Yes. bata, ha? Alamin natin ang report ni Sofia Gans. Oy, maganda ito, ha? Ito may kaugnayan po sa paalala ng BDO Unibank. Oo, pero alam mo Ingat lakay. po sa mga scam, mga click-click dyan, Yes, ha? Sa mga pero link. ang nakakalungkot dito lakay dahil yung text at call-based scams lakay, yung text tsaka yung mga tawag na bawasan daw. Pero yung scammers, alam mo kung saan lumipat? Saan? Sa social media. Nako, kaya ingat. Kaya ingat maging po responsible po tayo sa paggamit ng social media. Alamin nga natin ang balita mula kay Sofia Gans. Sofia? Mas tinotarget na ngayon ng scammers ang mga Pinoy na nasa social media platforms at iba't ibang messaging apps ayon sa anti-fraud app na Who's Call. Sa pinakahuling scam report, sinabi ng Who's Call na tumaas ng 28% ang mga suspicious o kahina-hinalang links sa 18,735 mula sa dating 13,602 sa unang quarter. Ang mga kahina-hinalang links ay kadalasang napupunta sa malicious websites na nagiging banta sa seguridad ng user kapag naklik o binisita. Karamihan sa mga naturang link ay pinapakalat sa Facebook at messaging apps tulad ng Viber at Telegram. Ayon kay Mel Migrinio, country head at general manager ng developer ng Who's Call na GoGoLook, ang pagdami ng social media scams ay resulta ng crackdown sa text at call-based scams. Dahil sa pagsisikap ng gobyerno at pribadong sektor, bumaba ang text scam incidence ng 95% year-on-year habang ang scam calls naman ay bumaba ng 74% ngayong 2025. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 88 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ingat po. Maraming salamat, Miss Sofia, ha? Ayan, kaya wag tayong katulad ni ayan, sabi ni Lita Cruz, abay, mantakin mo lakay, text ng text yung BPI sa akin, mag-expire na rin yung credit card ko, credit card points ko. Alam mo na akong credit card doon? Mga walang yung mga scammer talaga ito. Alam mo lakay yung iba, yung mga kababayan natin na iba, matalino sila kasi may mga nang-i-scam lakay sa Viber. Sa Viber. May mga scammer din sa Viber. Yung tatanungin ka kung naghanap ka ba ng trabaho. Pero ang mangyayari, kapag ka sinabi mong oo or kumagat ka dun sa message, nag-reply ka, may, parang kailangan mo mag-send na pera sa kanila para, kunyari, makapag ano ka dun sa work, makapag-proceed. Pero yung iba matalino lakay. Sila yung nakakakuha ng pera sa scammer. Ganon? Yes, lakay. Yan ay turo mo. Yung scammer na scam. Talaga? Oo, marami ang mga kababayan natin dyan. Sabi niya, ay, naisahan din ng scammer. Yan ang pag-aralan natin kung paano ma-scam ang mga scammer para madala ang mga walang hiya. Oo, lakay. Kaya talagang, pwede pala yun. Oo, may mga group sa Facebook, nag-share sila. Sabi niya, naka 500 ako sa scammer today. Yung scammer ang na-scam, Oo, lakay. Kasi sa Viber sila lakay, nagme-message through Viber. Ang galing ha. Yan ang mga dapat i-share. Iskamin ng scammer. Mga walang mga scammer yan. Ay, naka talaga. Anyway, ang bilis ng oras, Sister M. Basta ingat-ingat po, ha? Ayan. Marami na po ang nagpupustahan sa mga social media account natin lakay sa pero YouTube. Pero sabi ni Dr. Aguila, ayan, huwag ka daw pupusta sa parehong manok. Baka maging missing ka. Yun ba yung chope na tinatawag lakay? Ayan, chope. Ayan. Ba't nahulaan ni ninong mo yung surod na businessman na sinasabi ko, ha? Kilala niya? Syempre lakay, negosyante. Yung mukhang alam po yung mahabi yung mga negosyante, alam din yung mga taranta mga masyadong magugulang ha? Ayan, Ay, nako talaga. Ba't may mga ganyan? Pero sandali lang meron tayong flash report, Sister L, ha? Ayan, ano to? Bumigyan na si Donald Trump? Ay, hindi. Nako. Flash report. Flash report. Ang LPA, yung pong low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa na ring tropical depression pero wala pa siyang pangalan sa ngayon kasi nasa labas daw
wala pa kaming name kasi nasa labas pa ng PAR. Tama ba? Bininyagan na. Fabian daw ang pangalan Fabian na ba? pumasok yan. Pag pumasok na ng PAR ay magiging Fabian. Ayan. Naku, malakas to. Baka Fabian Bear ito. Huwag naman sana lakay kasi kawawa naman yung mga kababae natin. Ang paborito ni Manong Peter Balinang. Ayan, kuya. Ayan, sabi niya kay General Fabian Bear, si Boy Kulot. Ayan. Alam mo bakit Boy Bakit Kulot? lakay? Parang Boy Gonzales lang yan. Walang... pero tawag na Boy Kulot. Flash Report. Flash Report! At yan na po mabigan ng kabuuan nating palatunto ng damdaming bayan. Oy, sabi nga pala ng ninong mo, Mr. Michael is my guy, ha? Para sa mga ikaw GM Jan Rubiato, ha? Yung dollar mo, ha? Ayan, ang nag-open ang trading sa dollar 56.68. Aba, lumalakas ang piso natin, ha? Piso lakay. Kasi umabot na ng 57 plus, ngayon nagiging 56 na. Oo. Ayan. Sana magtuloy-tuloy yan. Malungkot lang yung iba. Pumunta lang ang Pangulong Marcos sa Amerika, lumakas ang piso. Ayan ang mukhang nais tayo, Mr. President, ha? Ayan, sana hindi tayo masyado agrabyado. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Ingat-ingat po tayo. Ayan, Lugaw Queen. Oy, Miss May, pinagtabi ba kami ni Sister L ng lugaw? At saka si Malo, ha? Hindi na kayo nagsawa sa lugaw. Nakamiss. Sarap ha? Yes. Kaka-addict in fairness, ha? Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Stay safe. This time check is brought